Good morning! Today, samahan niyo ako sa isang spiritual and cultural road trip dito sa Fukuoka. Pupunta tayo sa Nansoin Temple. Pangatlo, sa pinakamalaking reclining Buddha sa buong mundo. At syempre, ang famous na Dazaifu Tenmangu. So let's go travel Fukuoka and Kyushu! Ang Nansoin Temple na matatagpuan sa tahimik na bayan ng Sasaguri sa Fukuoka Prefecture, Japan ay isa sa pinaka-importanting lugar para sa mga Buddhist. Kilala ito dahil sa napakalaking rebulto na nakahigang Buddha. Sinasabi ito ang pinakamalaking bronze statue sa buong mundo. Ang tinatawag na Nehanso o Reclining Buddha ay may habang 41 metro at taas na 11 metro. Sobrang impressive. Okay guys, so andito na tayo sa Nansoin Temple. So ready na ba kayo makita ang one of the biggest reclining Buddha in the world? Originally, ang templo ay nasa Mount Koya. Pero inilipat ito sa current location niya noong 1899. Pero yung sikat na rebulto ay mas bagong dagdag. Natapos ito gawing noong 1995. Ipinapakita ng rebultong ito si Buddha sa moment na papasok na siya sa Nirvana. Isang makapangyarihang at sobrang peaceful na tanawin. So dito, pagpunta ka dito naman sa Nansoin, okay, tanaw mo dito, pagpaakit ka kay Buddha, okay, tanaw mo dito yung train station dun sa baba. Okay, kapag mag-train ka, galing ka ng Fukuoka City, abutin ka ng 1 hour to 1 hour and 30 minutes. So depende. Okay, ay dun yung train station. Okay. Ngayon, kapag ka private car naman, dito sa baba yung parking. Andun. Okay. So, okay, let's go. Paalala lang sa mga walang cardio dyan. Gaya ng maraming mountain temples, akyatin po ito. Kaya mapapa-cardio exercise ka talaga. Pero higit pa sa napakalaking rebulto, ang buong temple grounds ay talagang worth exploring. May pinakamalaking Buddha sa buong mundo. This is it guys. Grabe. Ang laki niya. This is the reclining Buddha. Mahigit 41 meters long and 11 meters tall. Tapos gawa sa bronze. Ayan o. So nakikita niyo yan sa paa ng Buddha, may mga zodiac signs. Sabi nila, kapag hinawakan mo yung zodiac sign mo, mabibless ka. Okay? At magkakaroon ka ng good luck sa buhay. Ayan. Diba? So, yung akin, nasa taas kasi kaya hindi ko mahawakan. Pero hawakan ko na rin din lahat. O, diba? Para lahat ng blessing mapunta sa akin. Oh. Symbol ito ng Buddha entering Nirvana. And sobrang peaceful ang atmosphere dito. Malawak ang area ng temple na may maraming statues, shrine, at kahit isang magandang talon. Lahat ito nagbibigay ng tahimik
at spiritual na vibes. Kilala rin ang Nansoin bilang unang templo sa Sasaguri Pilgrimage, isang 44 kilometers route na binubuo ng 88 sacred spot sa paligid. Kaya isa ito sa pinaka-importanting destination para sa mga pilgrim mula sa iba't ibang parte ng Japan. Dahil sa laki at ganda ng rebulto, pati na rin ang peaceful ambience ng lugar, ang Nansoin ay nakilala na rin worldwide at tinadayo ng maraming bisita na gustong ma-experience ang kanyang kagandahan at katahimikan. So tapos na tayo dito sa Nansoin Temple. So we're going to the Saifu Tenmangu na. So see you there. So mga 35 minutes to 40 minutes to from Nansoin Temple. Smooth lang yung papunta doon. Kahit may mga zigzag road tayo madadaanan, pero pagdating natin doon, ang dami naman mga parking lot doon na malapit sa shrine. Andito na tayo ngayon sa The Saifu Tenmangu. So bago tayo pumasok sa pinaka-loob na shrine doon, explore natin muna yung mga shopping street dito. At syempre, hindi kumpleto ang pagpunta mo rito sa The Saifu kung hindi natin matitikman yung mga fried mochi nila dito, yung must try na dito. Ang daming mga tao, no? So ito yung fried mochi nila. Ito, simasen. Ito, atsuko desu. Ay, konnichiwa. Bukan natin. Fried mochi na dito. Konnichiwa. Yan. Ito yung fried mochi nila. So, pupunta kayo dito, itry nyo to. Sobrang sarap na ito. Try natin buksan. May red bean sa loob. Dito, marami kayong makikitang bilihan ng mga food dito. Halimbawa ito. Itong parang sopaw nila dito. Masarap. Mga souvenir shop, of course, yeah, meron dito. Magagawin kayo dito sa street na to, papunta sa loob ng shrine, may makita kayong famous Starbucks dito. Okay? Ito, papakita ko sa inyo bakit siya famous. So, unique in design kasi yung Starbucks dito. So, let's go! Tayo sa loob. Imagine niyo, mapapansin niyo ang daming mga estudyante rin dito. Okay. Diba? この俳句よ、カメラさん見てね。女の子。 So, we're here na sa bridge. Malapit na tayo sa shrine. Yeah, but like what's in it? Yan. May 3 bridge kang madadaanan dito bago ka makarating sa mismong pinaka-shrine. So, araw-araw, ganito karaming tao dito. Ganito karaming turista.
So ayun na yung shrine sa loob. Ayun na yung pinaka-shrine. This is it. The Zaifu Tenmangu Shrine. Ito na siya. So bago ka pumasok sa loob, okay. So may tinatawag dito na ano. Ito yung pinaka tamang procedure. Maghuhugas ka ng kamay dito. Ito. Yan. So sabi nila, bago pumasok, bago ka mag-enter mismo sa shrine o sa loob ng temple, you should wash your hands as a sign of naghuhugas ka ng kasalanan mo na. So bago pumasok sa loob, dapat malinis ka na sa kasalanan. Okay? So yun siya. So we are entering now at the Zaifu Tenmangu Shrine. So we're here. This is it. Koy, oh. Ang tataba, lulusog. Diba? The Zaifu Tenmangu is one of the most important shrine here in Kyushu, dedicated to Sugawara no Michizane, the god of learning. So ito naman yung tinatawag na ema or wooden tablets kung tawagin. Dito nila isinusulat yung mga wish or prayer. Ayan. So ito, sample oh. Diba? English. Wish or prayer, dito nila sinusulat. Ayan, ang dami yan oh. Ito yung iba. Ayan. So ito naman yung mga to. Dito nila tinatali yung mga nabubunot nila dito sa box na to. So from 100 yen, maghuhulog ka dito, tapos kukuha ka ng isa sa letter dito, and yun yung magiging parang may mababasa kang message para sa'yo. Then after mong mabasa, pwede mong iwanan dito or itali dito. Katulad ng ginawa kanina. So kung mapapansin nyo, ayan, ang daming mga student na nagpupunta rito. Ayan, diba? Para humingi ng blessing or basbas sa kanilang study. Kasi dito sa the Zaifu Tenmangu na to, shrine na to, andito yung Shinto God of Learning nila. Okay? So even naman kahit sino sa atin pwede magpunta rito dahil lahat naman tayo student of life. Kaya pwede tayo humingi ng basbas o blessing sa buhay natin. So ang ganda ng vibes dito. Very calming and very traditional and full of history. Kaya masusulit talaga yung punta nyo dito. So sobrang worth it ng itinerary natin today, kahit dalawa lang yun. Yung Nansoin Temple, I felt calm and inspired. So sa the Zaifu Tenmangu naman, I feel deep connection between history, nature, and spirituality. Then kahit half day lang to, para sa akin napaka worth it niya kasi punong-puno ng meaning and discoveries. And higit sa lahat, napaka-importante talaga nang may private car ka or private tour ka kapag mag-tour ka sa mga ganito para very flexible and comfortable ka sa kada biyahe nyo. So yun lang. Thank you so much for joining me sa short trip natin today. Okay, and hopefully abangan nyo yung mga susunod pa nating mga
itinerary or tour. So once again, this is CJ Okimoto as always. Let's go travel Fukuoka and Kyushu.